Hello po, greetings mga kababayan. Hari naman sa oras nito, sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Tony Rogelio Wong na Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal and public service program yung lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong tatalakayin sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni RMN. Yun po ang kanyang username, no, for privacy purposes. Wag na natin po banggitin ang full name po niya. Alright. So, sabi niya, simple lang ang kanyang sulat. Sabi niya, salamat po sa advice na malaking tulong po kasi bibili rin po kasi kami ni Mrs. ng bahay sa mga pabahay po. Ano po ba ang magandang advice po ninyo sa akin? Attorney, salamat po. God bless. Ingat. O, yun ang kanyang tinatanong sa atin. Well, tulad ng ating sinasabi lagi, di ba, pag sa ganito, para bang cliche na, no? Kasi paulit-ulit na. Number one, by exercise due diligence o iba yung pag-iingat. Ano bang ibig sabihin po nito? Siyempre po, ay kailangan iba yung pag-iingat ika. So that means, number one, you have to be sure na yung bang kausap po ninyo, ito legit ba ito o fly-by-night nito. But anyway, kasama po sa due diligence requirements ay syempre ay kung kausap po niyo yung developer kasi sabi mo sa sulat mo pabahay, no? So I assume this is a developer. Ay check mo muna kung ito ba ay talagang license ba siya. Registered ba yan sa Human Settlement and Housing, sa Human Settlement Urban Development, no? Sa department din, i-check mo ninyo. Ito ba may license to sell? Okay? Importante po 'yon. Okay? So kailangan yung mga mandatory dokumento po na inyong i-secure, no? Copy po, no? Sa developer. Una po 'yan, humingi po kayo ng kopya ng contract to sell. Kasi yung mga developer po, meron po yung tinatawag nating template, no? Doon sa kanilang contract to sell po nila, license to sell. Dapat kumuha rin po kayo niyan. I-verify po ninyo. Yung kanila bang license to sell, totoo ba? Updated ba ito? O hindi pa ba ito expired? No? And then, may mga kaukulang permits ba sila, yung developer? No? Na allowed sila na magbenta. Okay? And then, ng kanilang mga units kasi meron na silang license to sell. Pero kahit na may license to sell po, ay huwag kayong basta tumigil doon. At kahit na sabihin natin mayroon silang certificate of registration, isa lang po sa mga requirements na inyong kukunin. And of course, pag makakuha po kayo ng kopya ng contract to sell, at saka yung kanyang proforma, no? Yung kanyang template ng contract to sell, deed of sale, dito po i-review ninyo yan, pag-aralan ninyo mabuti. Lalo na yung mga maliliit na fine prints na yan, no? Yan po ang inyong pag-aralan mabuti. Bakit po? Alam po ninyo sa batas po natin, no? The primary laws that governs the contractual relations, no, and the obligations and rights of the parties is yung kanilang kontrata. So, yung po ang primary laws that will govern their contractual relation. Makikialam lang po si batas. Pag ang kontrata po is against the law, against public policy, o may paglabag dito sa mga terms and condition. Pero in terms of the contents of the contract, yung rights and obligations ng contracting parties, these are governed primarily, no, by the deed of sale or by the contract to sell. Kaya pag-igihin po inyong mabuti ang pagbusisi po dyan. Ngayon, kung meron po kayo hindi maintindihan doon sa mga contract to sell na yan, sa deed of sale na pinapakita po sa inyo, ay i-consulta po inyo sa lawyer. Pang sila ay makapagbigay po sa inyo ng kaakibat na impormasyon o kaalaman, no? Kung ano bang ibig sabihin ng mga salitang ito, mga phrases nito, so that you will have an informed decision, no? Kung kayo po ay bibili o makapag-deal kayo sa isang subdivision. Ngayon, kumuha rin kayo doon lalo na kung ito ay condominium, kumuha rin kayo ng kopya ng Master of Deeds and Declaration of Restriction.
Ay bakit? Siyempre po dito niyo makikita kung yung mga ano bang master deed po dito, makikita mo doon, no? Pag sinabing master deeds, ito po yung titulo po ng kubuan, no? Kasi po pag condominium kasi marami pong may-ari po diyan, no? In so far as the interest of the land is concerned, ganon din po yung condo. So, kailangan po ninyo ma-examine din nyo po ito. And then, may kinalaman po yan sa ng specification, no? Tungkol sa mga requirements po ng mga homeowners association, no? Doon sa condominium o sa inyong subdivision. So, makikita po nyo doon, no? At saka, of course, yung ano po, no? Ay kung pwede, bisitahin ninyo ang lugar talaga. Huwag kayong maniniwala na pinakitaan lang kayo ng brochure or video na ito yung lugar, ay bibili na kayo. No? Because wala pong substitute, no? Na mismo magkaroon talaga kayo ng actual inspection doon. Yeah, usually, mga ganitong situation, no? Yung predicament ng mga OFWs po natin, siyempre, nasa abroad po sila. They just rely on the videos and the materials furnished to them by the developer through online. So, wala talaga silang opportunity, no, na pumunta mismo sa actual area upang mag-conduct ng ocular inspection, no. Umaasa lang sila doon sa mga posting ng developer sa mga social media. Of course, kung magamit yung social media, well, mayroon din mga comments doon ang mga customers nila, ang mga clients. Tingnan din niyo po kung maganda ba ang review. And then, siyempre, humingi rin po kayo ng certified true copy ng mother title, no? Galing po sa Register of Deeds. This is to ensure na wala pong sa mother title ay wala pong naka-encumber, no? Na nakalagay doon na unpaid loans, unpaid mortgages, o merong legal dispute doon sa lupa. Kasi hindi niyo alam. No, minsan okay na yung akala niyo dahil may license to sell na, may certificate registration, ay okay na. But hindi nyo alam pala yung lupang yan ay may kaso. Kasi yung kadalasan po niyan, ang nagkakaso po niyan, yung mga co-owners, mga co-heirs, no? Na may naghabol sa property kasi yung iba hindi nakapirma doon sa bilihan, binenta nila doon sa developer, ito, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng kasuhan. Or yung lupa ay hindi pa naman converted, no? Isang agricultural land pa lang. Wala pang conversion to residential land. So dito minsan nagkakaroon po ng problema. So ano po niyo, iklaro niyo 'yon so that wala po kayong sisihan pagdating po ang araw. Of course, you have to consider also na ito bang developer nito, itong project nila, is this compliant with the rules and regulations, no, ng local government, no, ng LGU. And of course, pinaka-importante rin is yung meron ba silang environmental compliance certificate. So, these are the basic, no, and mandatory due diligence requirements na inyo pong gagawin upang sa ganun, you will have an informed decision kung ipagpatuloy ba ninyo ang inyong makipagtransaksyon sa nasabing developer. Of course, last but not the least, be sure na yung developer na yung kadil, no, is not apply by night. Siyempre, mas maganda po na reputable din yung may track record, baga, ang developer na inyong makakausap. At komportable kayo na makipag-deal po, no, o ng business dito sa naturang developer. So I hope na sagot po natin ang katanungan sa atin, no, ng ating viewer na can I have that name again? Si RMN, no? Yun po ang kanyang username. So bago tayo magpatuloy, sa kapapasok pa lang, no, if you find our videos interesting and informative at kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe o nakapag-follow sa ating social media platforms dito po sa YouTube at saka sa Facebook, pwede po makahirit po sa inyo ng isa pong subscribe, share, and like and follow po, no? Upang sa ganun, matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na
na ma-share po natin sa ating kababayan, kaibigan, kamag-anak po ninyo, kapitbahay ninyo, ang mga pinag-usapan po natin upang sila din po ay may mapupulot, no? Dito sa ating pag-usapan. Sabi nga natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. So, para hindi po ninyo mamimiss yung mga updates po natin, ay pakiclick din po ang notification bell, no? So that if we had an updates, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. So hanggang dito lang muna tayo, and I hope to see you again in the next video po natin. Bye for now. God bless.